You may now kiss the bride. Tila pansamantalang hindi nakahinga si Isabela sa kinitatayuan nang umalingaw-ngaw ang boses ng pari sa loob ng simbahan. Binalot ng matinding kirot ang dibdib niya nang masaksihan ang paglalapat ng mga labi ng bagong kasal. Ate, okay ka lang? Mahinang untag sa kanya ng kapatid na si Griselda. Sa kabila ng nararamdaman ay pilit siyang ngumiti sa kapatid. Don't worry, I'm fine. I told you naka-move on ako kay Darwin. Ang tinutukoy niya ay ang groom sa kasal na yon. Dating nobyo ni Isabela si Darwin. 3 taon ang naging relasyon nila ng lalaki na nagsimula noong kolehiyo siya. Nagkahiwalay sila nang magpunta si Isabela sa US para tuparin ang pangarap na maging isang doktor. Sa loob ng 7 taong pamamalagi niya sa Amerika, hindi siya nagkaroon ng bagong nobyo. Bukod sa ibinuhos niya ang buong atensyon sa pag-aaral ng medisina, pinanghahawakan niya ang pangako ni Darwin na hihintayin nito ang pagbabalik niya ng bansa. Subalit pag-uwi ni Isabela ng Pilipinas, nabasag ang puso niya nang malamang ikakasal na sa ibang babae si Darwin. At ang babaeng yon ay walang iba kundi ang pinsan niyang si Megan. Napuno ng palakpakan ang simbahan matapos ang halik na pinagsaluhan ng bagong kasal. Napilitang pumalakpak si Isabela kasama ng mga taong naroon sa simbahan. Ilang sandali pa, kasama ang kanyang kapatid ay nilapitan nila ang bagong kasal para batiin. Ate Bella, malaki ang ngiting wika ng pinsang si Megan nang lapitan niya ito. Wala ang asawa nito sa tabi at kasalukuyang kausap ng nakatatandang kapatid ni Megan na si Marvin. 2 taon ang tanda niya kay Megan. Anak ito ng tita Menchie niya, ang nag-iisang kapatid ng daddy niya. Congratulations, Megan. Nakangiting bati ni Isabela sa pinsan. Kahit nasasaktan siya, totoong masaya siya para kay Megan. Nag-iisang pinsan niyang babae si Megan kaya lumaki siyang malapit sa babae. Mahal niya ang babae tulad ng pagmamahal niya sa kapatid. She wished her nothing but happiness. Kahit ang kapalit niyon ay ang kabiguan niya. Thank you, Ate Bella. I'm happy you're here with us. Wika ni Megan at niyakap siya. Akala ko hindi ka makakapunta. Of course, I wouldn't miss this for the world. Sinabi ko naman sa'yo, wala kang dapat ipag-alala dahil matagal na ako naka-move on kay Darwin. Anya sa pinsan. Nang umuwi siya sa Pilipinas at matuklasan ang relasyon ni Megan sa dating nobyo, gusto niyang magtampo sa babae sa paglilihim nito sa kanya. Subalit naiintindihan niya ang dahilang ibinigay ng pinsan. Ayon kay Megan, natakot ito na magalit siya kapag nalaman niya na nobyo na nito si Darwin. Upang hindi masira ang relasyon nila ng pinsan, sinabi niya na matagal na siyang nakamove on sa dating nobyo. Thank you, Ate Bella. Nakangiti subalit tila naluluhang sagot ni Megan. Nilapitan sila ni Darwin. Pinanatili niya ang ngiti sa mga labi nang makita ang paghawak ng groom sa bewang ng asawa. Bella, salamat sa pagdalo sa kasal namin. Isang pabirong ngiti ang ibinigay niya sa dating nobyo. Alagaan mo mabuti ang pinsan ko, Darwin, ha? Kung hindi, lagot ka sa akin. Masuyo itong tumingin sa asawa. Wala kang dapat na ipag-alala, Bella. Haalagaan ko si Megan. Good. Tanging sagot niya. Bago pa humulagpos ang ngiti sa mga labi niya, ay lumayo na siya sa mga ito. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ni Isabela ay pwede na siyang bigyan ng Best Actress Award. Walang makakahalata na peke ang ngiti sa mga labi niya. Kasama ang pamilya ay dumiretso sila sa hotel kung saan gaganapin ang reception ng kasal. Bella, kumusta ka, iha? Akala ko hindi kita makikita dito. Tanong sa kanya ng isa sa mga malayong kamag-anak ng pamilya nila. I'm doing good, Tita Feli. Sagot niya sa ginang. Hindi na niya ipinagtaka ang kakaibang tanging pinupukol ng ilang kamag-anak. Hindi lihim ang naging relasyon nila ni Darwin. Well, sabi nga ng kapatid mo ay matagal ka na naka-move on kay Darwin. Siguro ay marami kang naging boyfriend sa Amerikano. Patuloy na usisa nito. Pag-aaral pa ang inutupag ko doon, tita. Sa loob ng 7 taon ay matagumpay siyang nakatapos sa med school at naging ganap na obstetrician gynecologist or OB-GYN. At least, kahit nawala sa akin ng lalaking minahal ko ng maraming taon, natupad ko ang pangarap ko. Pakonsuelo niyang sabi sa isip. Nakawala siya sa pang-iintriga ng mga kamag-anak nang magsimula ang programa. Nagbigay ng speech ang mga magulang ng bride at groom, pati best man and maid of honor.
Calling all single ladies. Punta na kayo dito sa harapan. Ihahagis na ng bride ng bouquet niya. Wika ng MC. Ate Bella, pareho tayong single. Halika, sali tayo sa bouquet throwing. Excited na wika sa kanya ng kapatid. Hinawakan nito ang kamay niya at pinatayo siya sa upuan. Gusto niyang magprotesta, subalit dahil ayaw niyang maging killjoy, ay napilitan siyang magpatiano dito. At saka minalas-malasan, sa lahat ng babaeng sumali, siya pa ang nakasalo sa bouquet. Ate, ikaw na yata ang susunod na ikakasal. Tukso ng kapatid na si Criselda. Parang malabo yan. Natatawang sagot niya. Paano ko ikakasal? Wala akong boyfriend. At hanggang ngayon, hindi ko pa nakakalimutan ng ex-boyfriend ko. Anya sa isip. Sus, malay mo na sa tabi-tabi lang yung lalaking para sa'yo. Tingin ka lang sa paligid Ang daming gwapong pinsan ni Megan sa father's side. Napailing siya. Wala akong planong maghanap ng love life, Chrissy. Mas gusto ko mag-focus sa trabaho. Simula nang dumating siya ng Pilipinas ay ilang beses na siyang nirereto ng kapatid sa mga lalaking tingin nito ay papasa sa kanya. 2 buwan na siyang fellow doctor sa St. Clair Hospital, isa sa pinakamalaking ospital sa buong bansa. Napatingin siya sa gitna ng bulwagan nang marinig ang tuksuhan. Speaking of gwapo, ate, ang gwapo at hot ng nakasalo ng garter. Anang kapatid. Bumaling siya sa lalaking nasa gitna at may hawak ng wedding garter. Bahagyang kumunot ang noon niya nang makilala ang binata. That's Andres Vallejo. Anya kay Chrissy. Patuloy na pinagmasdan niya ang lalaki. Best friend ito ng pinsan niyang si Marvin, ang nakatatandang kapatid ni Megan. Bukod sa matalik na kaibigan ito ng pinsan niya, kilala niya si Andres dahil iisa sila ng universidad na pinag-aralan noong nasa Pilipinas siya. Sikat ito sa campus nila dahil bukod sa heartthrob ito, dati itong captain ng basketball team. Andres? Ang luma naman ng pangalan. Pero in fairness, ang gwapo niya talaga. Di ba ate? Ani Chrissy. Wala sa sariling tumango siya sa kapatid. Hindi maikakailang gwapo ang binata. He's tall, dark, and very handsome. Hindi nakapagtataka na sikat ito noon sa eskwelahan nila. Ayon pa sa mga babaeng nababaliw sa binata noon, makalaglag panty ang hotness nito. Bago pa niya maialis ang tingin sa lalaki ay bumaling na ito sa kanya. Nagtama ang mga mata nila. Isang ngiti ang ibinigay ni Andres kasabay ng paglapit nito sa kanya. Ate, pupunta siya dito. Type ka yata. Bulong ni Chrissy. Ano ka ba? Siya kasi ang nakasalo ng garter, di ba? Hindi na niya narinig na nagsalita pa ang kapatid hanggang sa makalapit sa kanya si Andres Vallejo. Isabella, right? Nakangiting tanong nito sa kanya. Wala sa sariling tumango siya sa kaharap na lalaki. I'm Andres Vallejo. Pakilala nito. I know, kilala kita. We went to the same university. Lumawak ang ngiti nito at inilahad ang bakanting kamay sa kanya. Ang isang kamay nito ay okupado ng hawak na garter. Come on, naghihintay sila sa atin. Apparently, kailangan ko raw isuot ang garter nito sa'yo. Tumango siya at tinanggap ang kamay ng lalaki. Mainit ang kamay ng binata at gumapang ang init na yon sa balat niya. Pinakawalan ni Andres ang kamay niya nang maupo siya sa silyang inihanda ng MC. At sa harap ng mga taong naroon, lumuhod ito sa harap niya. Saang paa mo gustong isuot ang garter? Nakangiting tanong nito. Kahit saan. Ang tanging gusto ni Isabela ay matapos na yon. Ayaw niyang maging sentro siya ng atensyon sa kasal ng pinsan at dating nobyo. Ngumiti ito. You should smile, Isabela. Baka isipin ng mga tao, napilitan ka lang na umattend sa kasal. Napilitan lang naman talaga ako. Sagot niya sa isip. Sa halip na isatinig yon, ay napilitan na nga siyang ngumiti. Lalo pa at napansin niyang nasa kanila ni Andres ang atensyon ng lahat. Pinanood niya ang binata habang maingat na isinusuot nito sa binti niya ang garter. Yun ang unang beses na nasilayan niya ang mukha ng lalaki sa malapitan. In fairness, talagang gwapo siya ha? Komento niya sa isip. Nang mailagay nito ang garter sa taas ng tuhod niya, ay nag-angat ng tingin ng binata. Bigla naman siyang nahiya dahil nahuli nito ang paninitig niya rito. You have nice legs, Isabella. Komento ni Andres. Excuse me? Napakurap na tanong niya. Yung legs mo, maganda.
Nag-init ang mga pisngi niya. Well, thank you. Matangkad si Isabela at isa sa asset niya ang mahahabang binti. Ngumiti si Andres. Kasabay ng pagtayo nito ay umalingaw-ngaw ang boses ng mga bisita. Nagre-request ang mga ito ng kiss. Well, Isabela, kiss daw. Pagbibigyan ba natin sila? Nakaangat ang sulok ng labing tanong ni Andres. Ha? Pwede naman, pero sa pisngi lang. Sagot niya. Tumango si Andres. Sa harap ng kamera at mga tao ay inakbayan siya ng lalaki. Pagkatapos ay lumapat ang mga labi nito sa pisngi niya. Hindi niya inaasahan ang init na gumapang sa buong mukha niya. Para siyang teenager na ngayon lang nahalikan. Thank you for being sports, Isabela. Bulong ni Andres sa gitna ng picture taking. Of course, ayaw ko masabihang killjoy. Tanging sambit niya. Nakangiting inilahad nito ang kamay sa kanya. Tinanggap niya yon. Akala niya ihahatid siya ni Andres sa mesa niya. Subalit hindi niya inaasahan na sa gitna ng dance floor siya dadalhin ng lalaki. Bakit dito mo ako dinala? Nagtatakang tanong niya. Let's dance first. May gusto kasi akong itanong sa'yo. Anito at inilapat ang kamay sa bewang niya. Napilitan siyang ipatong ang mga kamay sa balikat ng binata at nakipagsayaw dito. Ha? Anong itatanong mo sa akin at kailangan mo pa akong dalhin dito sa dance floor? Natigilan siya nang mapansin ang matiim nitong tingin sa kanya. Bigla ay naalala niya kung paano nito pinuri ang legs niya. Teka, wag mo sabihin yayayain mo kung makipag-date. Sorry pero hindi ako interesado. Pabirong pagpapatuloy niya. Bahagya itong natawa. Ouch! Hindi pa ako nagtatanong, busted na agad ako. Napakurap-kurap siya. What? Seryoso ka ba? Hindi nito sinagot ang tanong niya. Sa halip ay ngumiti ito bago sumeryoso. Bakit nandito ka sa kasal ni Megan, Isabela? Anong klaseng tanong yan? Siyempre, pinsan ko ang Pride. Kahit na ex-boyfriend mo ang groom? Ex-boyfriend mo na hanggang ngayon ay mahal mo pa rin? Napaawang ang mga labi niya sa sinabi nito. Bakit nito alam na hanggang ngayon ay may pagtingin siya sa dating nobyo? Excuse me, matagal na ako nakamove on kay Darwin. Tanggi niya sa paratang nito. Hindi yan ang nakikita ko sa mga mata mo, Isabela. Nakita ko kung paano mo tingnan ng groom kanina. You still have feelings for him. You can fool other people, but not me. Lumunok siya. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, Andres, at kung bakit mo ako pinapanood. Interesado ka sa akin? Sinalubong ng malalim ng mga mata nito ang mga mata niya. Paano kung sabihin kong interesado nga ako sa'yo? Papayag ka ba makipag-date sa akin? Hindi. Ayaw mong makamove on sa ex-boyfriend mo? Hindi ako gagamit ng ibang tao para lang makalimot sa ex-boyfriend ko, Andres. Hindi ako ganang klaseng babae. Nag-angat ito ng kilay at ngumiti. Kung ganun, tama nga ako. Mahal mo pa rin hanggang ngayon ang asawa ng pinsan mo. Napalunok siya. Gusto niyang bigyan ng matalim na tingin ng lalaki sa panunukol nito sa kanya. Subalit sa huli ay bumuntong hininga na lang siya. Oo na, tama ka. Mahal ko pa rin si Darwin hanggang ngayon. Alam kong malapit ka kay Marvin at kay Megan. Kung pwede sana, wag na lang makarating sa kanila ang tungkol dito. Don't worry. I know how to keep a secret, Isabela. Hindi makakarating sa mga pinsan mo ang pinag-usapan natin ngayon. Ani Andres at ngumiti sa kanya. Thank you. Sagot niya. Nakahinga ng maluwag sa sinabi nito. You're welcome. And thank you also for dancing with me. Nang magpalit ng tugtog ay inihatid siya ng binata sa mesa niya. Ate, kinuhanan ko kayo ng picture ni Andres. Look, bagay kayo. Anang kapatid. Ipinakita nito sa kanya ang hawak na cellphone kung saan naroon ang larawan nila ng binata na nagsasayaw. Pareho silang nakatingin sa isa't isa. May chemistry kayo, ate. Tukso sa kanya ni Chrissy. Ang intense ng tingin niya sa'yo, Parang type ka. Nakausap ko kanina si Megan nung nagsasayaw kayo. Sabi niya, matagal nang single si Andres. Ay nako, ikaw talaga, Chrissy. Natatawang napailing na lang siya sa kapatid. Kahit sinabi ni Andres na interesado ito sa kanya ay hindi siya naniniwala. Tila may sikreto kasing itinatago ang binata. Wala sa sariling hinanap ng mga mata niya si Andres. Nakita niyang kausap ito ni Megan. Lihim na pinagmasdan niya ang mga ito. Napaawang ang labi niya nang mapansin kung paano tingnan ni Andres si Megan.
Maamo at tila puno ng pagmamahal ang tingin nito sa kanyang pinsan. Teka, kaya ba nahalata ni Andres na mahal ko pa rin si Darwin? Kasi siya rin may lihim na pagtingin sa bride? Anya sa isip. Muntik nang mapasinghap si Isabela sa naisip. Ate, akala ko hindi ka interesado kay Andres. Bakit nakasunod ka ng tingin? Usisa sa kanya ng kapatid. Inalis niya ang tingin kay Andres at bumaling kay Chrissy. Ha? Wala ah. Curious lang ako sa kanya. Napuno ng panunukso ang mga mata nito. Alam mo, dyan nagsisimula ang magandang love story, ate. Ay nako, ewan ko sa'yo. Halika na nga't lapitan natin si Dad. Sa sumunod na mga oras ay naging abala sila sa pakikihalubilo sa mga kamag-anak. 8:00 ng gabi nang matapos ang reception. Nagpaalam na si Isabela sa kapatid at sa ama. May sarili kasi siyang condo unit na inuuwian. Subalit sa halip na dumiretso ng uwi sa sariling kondo, ay pinili niyang magtungo sa isang bar. Gusto niyang maglasing sa gabing yon. Pagkatapos ng gabing to, mag-move on na ako kay Darwin. Wika niya sa sarili. Nakakatatlong shot glass na siya ng alak nang mapansin niya ang isang pamilyar na lalaki na naupo sa tabi niya. Si Andres. Nagkatinginan sila ng lalaki nang bumaling to sa kanya. Isabela, nandito ka pala. Nakangiting bati nito. Ngumuso siya. Kahit gabi ay gwapo pa rin ang binata sa suot na dress shirt. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nandito ka rin ba para languin ng alak ang sawi mong puso? Napakurap ito. Tila nabigla sa sinabi niya. What? Umangat ang sulok ng mga labi niya. Alam ko rin kung anong sikreto mo, Andres. Kumunot ang noon nito. Really? Anong sikreto ko? May gusto ka sa pinsan ko. Namilog ang mga mata nito. Sa pinsan mo? Are you saying na bakla ako at may gusto ako kay Marvin? Natawa siya. Anong kay Marvin? Si Megan ang gusto mo, alam ko. Si Megan? Oo, aminin mo. Kaya mo napansin na mahal ko pa rin si Darwin kasi ikaw din, may lihim kang pagtingin sa bride. Ano, tama ako, di ba? Hindi sumagot si Andres at nanatili lang na nakatingin sa kanya. Alam mo, Andres, hindi naman ako nagtataka kung bakit marami nagkakagusto kay Megan. Maganda siya, mabait, matalino rin. Pagpapatuloy niya bago bumuntong hininga. Yun nga lang, pati lalaking mahal ko na in love rin sa kanya. Hindi ka ba galit kay Megan, Isabela? Bakit naman ako magagalit sa kanya? Hindi naman niya inagaw si Darwin. Kasalanan ko naman kung bakit kami nagkahiwalay noon ni Darwin. Ako ang nakipaghiwalay sa kanya dahil inuna ko ang pangarap ko. Ininom niya ang laman ng hawak na baso ng alak. Ikaw, sino nakakaalam na may gusto ka kay Megan? Alam ba ni Kuya Marvin o kaya ni Megan? Tumikhim to. Walang nakakaalam, bukod sa'yo. Wow, ang galing mo ring magtago ah. Don't worry, your secret is also safe with me. Wala akong pagsasabihan ng sikreto mo. Talaga? Oo naman. Pumalatak siya nang may maalala sa sinabi nito kanina. May patanong-tanong ka pa sa akin kanina kung bakit ako umattend ng kasal, pero ikaw naman pala tong mas martir pa sa akin. Nagkibit balikat ito at natawa. Well, cheers to us. Parehong martir. Parehong sawi sa pag-ibig. Natawa na lang si Isabela bago iniuntog ang hawak na shot glass sa baso ng alak na hawak ni Andres. Pakiramdam niya ay nakahanap siya ng kakampi sa poder ng lalaki. Agad tuloy na napalagay ang loob niya rito. Pero tanong ko lang, gaano katagal ka nang may gusto kay Megan? Kuryosong tanong niya sa lalaki. Natigilan ito at tila napaisip. 4 years? 4 years? Ang tagal na rin ah. Hindi mo sinubukang umamin sa pinsan ko? Hindi. I know she only sees me as her older brother. Ayoko ring masira ang relasyon namin ni Marvin. Ikaw, bakit nagparaya ka na lang? Bakit hindi mo sinubukang agawin si Darwin? He's your ex-boyfriend after all. Ha? Paano ko aagawin ng lalaking hindi na ako ang mahal? Hindi ako desperadang babae, Andres. Ako ang may kasalanan kaya ako nasasaktan ngayon. Kasi ako lang naman yung umasa na may babalikan pa ako dito sa Pilipinas. Isa pa, hindi ko kayang masaktan ng pinsan ko. Mahal ko si Megan eh. Parang kapatid ko na siya. Deserve niyang maging masaya.
At kung si Darwin ang magbibigay ng kasiyahan sa kanya, sino ako para humadlang? Ngumiti si Andres. You have a big heart, Isabella. Kaya deserve mo ring sumaya. Gusto ko rin namang sumaya, kaya mag-move on na ako pagkatapos ng gabing to. Sa halip na magkomento ay tinitigan siya ni Andres. Nailang siya sa matalim na tingin nito. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Andres? Bakit hindi na lang tayong dalawa, Isabella? Ha? Nabitin sa ere ang akma niyang pag-inom. Anong pinagsasasabi mo riyan? Nakibit balikat ito at ngumiti. Sawi ka, sawi rin ako. Bakit hindi na lang tayong dalawa? We're perfect for each other. Tulungan natin ang isa't isa na makalimutan ng mga taong mahal natin. Tulungan natin ang isa't isa na maging masaya. Seryoso ka dyan sa sinabi mo, Andres? Gagawin nating panakipbutas ang isa't isa? Lasing ka lang yata eh. Hindi ako lasing. I only had 2 shots of alcohol compared to you. Kung lasing ako, hindi kita kayang titigan sa mga mata ngayon. Anito, diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Napalunok siya at nakipagtitigan kay Andres. Ayaw niyang manggamit ng ibang tao para lang makamove on. Subalit nakakatempt ang sinabi ni Andres. Isa pa, hindi niya kailangan mag-guilty dahil gagamitin din naman siya ng binata. Anong mangyayari kapag pumayag ako? Magiging mag-boyfriend tayo? Tanong niya. Oo, magiging boyfriend mo ako. Magiging girlfriend kita. Sa tingin mo, matututuhan mo akong mahalin? Ngumiti si Andres habang patuloy na nakatitig sa mukha niya. Bakit hindi? Maganda ka, matalino, mabait at may malaking puso. You're very easy to fall in love with, Isabella. Tila may nagwala sa loob ng dibdib niya. What about me? Sa tingin mo, mai-in-love ako sa'yo? Why the hell not? Gwapo naman ako. I'm pretty sure pasado ako sa taste mo. I promise you, magiging mabuting boyfriend ako sa'yo. Aalagaan kita, pagsisilbihan, paglilingkuran hanggang sa makalimutan mo ang ex-boyfriend mo. You'll see, Isabella. Magigising ka na lang isang araw na wala na siya sa puso mo at ako na ang mahal mo. Nag-angat siya ng kilay. Hindi ka rin mayabang ah. Subukan mo ako para malaman mo na hindi ka yabangan ng mga sinasabi ko. Hindi alam ni Isabella kung dahil ba sa nainom na alak kaya siya tumango sa lalaki. Okay, sige. Subukan natin. Mula ngayon, boyfriend na kita. Girlfriend mo na ako. Sandaling bumadya ang gulit sa mukha nito bago itong ngumiti. Wala nang bawian yan ah. Hindi ko babawiin ang nasabi ko na, Andres. Baka ikaw. Sumeryoso ito at mariin siyang tiningnan. I won't back down from my words. Mula ngayon, akin ka na. I will make you forget about that ex-boyfriend of yours, Isabella. Mahuhulog ka sa akin. At sa huli, wala kang ibang lalaking mamahalin kundi ako. Sige, deal. Gagalingin ko rin maging girlfriend mo. Nakakalimutan mo si Megan. Sa huli, ako lang ang magiging babae dyan sa puso mo. Hinawakan ni Andres ang kamay niya at hinila siya para halikan. Tila may maliit na kuryenteng gumapang sa katawan niya nang maramdaman ang init ng mga labi nito sa kanya. Bakit mo ko hinalikan, Andres? Gulantang na tanong niya nang pakawalan siya nito. Boyfriend mo na ako. Normal lang nahalikan kita, hindi ba? O dapat ba, nagpapaalam muna ako? Kinigat niyang ibabang labi. Hindi naman. Huwag mo lang akong bibiglain next time. In fairness, masarap kang humalik. Ngumisi ito. I told you, masarap ako maging boyfriend. Bumaba ang mga mata niya sa mapupulang mga labi ng binata. Bago pa niya mapigilan ang sarili, kinabig na niya si Andres at muling hinalikan. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Ni hindi na malaya ni Isabella kung paano sila nakalabas ni Andres sa bar. Pagpasok nila sa kotse ng binata ay muli niya itong hinila para halikan. Subalit natigil siya nang biglang umalon ng sikmura niya. Isabella, why did you stop? Okay ka lang? Tanong ni Andres nang kumalas siya rito at bahagyang lumayo. Bigla ako nahilo. May tubig ka ba dyan? Anya at sumandal sa upuan ng sasakyan. Isang bote ng tubig ang inilabas ni Andres mula sa dashboard ng kotse. Here, drink up. Akma siyang tutulungang uminom ng binata nang tuluyang bumaligtad ang sikmura niya. Nasukahan niya ang damit nito. Shit! Sorry! Hiyang-hiyang wika niya nang mahimasmasan.
It's okay, don't mind me. Uminom ka ng tubig. Bali walang sagot nito at inabot ang bote ng tubig. Sinunod niya ang binata bago muling sumandal sa upuan. Pinanood niyang hubarin ni Andres ang suot na long sleeve. In fairness, may abs ang loko. You like my body, Isabella? Hindi ka lugi sa akin, di ba? May instant hot boyfriend ka na. Nakangiting-an nito nang mahuli nitong nakatitig siya sa katawan nito. Alam mo, para sa lalaking sawi sa pag-ibig, ikaw tong mayabang. Naiiling na sagot niya. Sakit ng ulo ko. Umuwi na tayo. Total boyfriend na kita, ihatid mo ako pa uwi. Let's go to my condo first. Malapit lang naman yun dito. Wala kasi akong extra shirt dito eh. Tumango siya sa binata. Malapit nga lang ang kondo nito dahil ilang minuto lang ay naroon na sila. Anong trabaho mo, Andres? Tanong niya pagdating sa kondo ng binata. Malawak yun at halatang mamahalin ng mga gamit. I'm a pilot. Hindi ba engineering student ka dati? Kunot noong baling niya rito. Naalala niyang taga-College of Engineering ito kaya ng pinsang si Marvin. Yeah, I'm an aeronautical engineer but I work as a pilot right now. I went to aviation school after college. Wow, an engineer and a pilot. Big time pala tong boyfriend ko eh. Ikaw ang big time. You're a doctor girlfriend. Oh, bakit mo alam? Nabanggit pa ako sa iyo ni Kuya Marvin o ni Megan? Nguminti lang ito sa kanya. Stay here, mag-shower lang ako. Nang mawala sa tingin niya ang binata ay naupo siya sa malawak at malapad na sofa. Habang naghihintay sa binata, napapikit siya at hinilan ng antok. Kinabukasan, nagising si Isabella sa isang hindi pamilyar na silid. Shit, kaninong kwarto to? Bulong niya sa sarili habang sapo ang masakit na ulo. Nang bumaling siya sa kaliwa niya, ay tumambad sa kanya ang natutulog na si Andres. Bigla ay bumalik sa kanya ang mga nangyari kagabi. Pumayag siyang maging nobya ng binata at naalala niyang sumama siya pa uwi sa kondo nito. Subalit hanggang dun lang ang malinaw na naaalala niya. Nalaki ang mga mata niya nang makita na isang malaking puting t-shirt na ang suot niya. Tila pag-aari yun ng binata. Anong nangyari kagabi? Bakit hindi ako nakauwi at bakit nandito ako sa kama niya? May nangyari ba sa amin? Anya sa isip. Andres, hoy, gising! Natatarantang paggising niya sa lalaki. Mahina itong umungol bago nagdahan-dahang nagmulat ng mga mata. Good morning, Isabella. I mean, girlfriend. Anito sa bahagyang paus na boses. Bakit mo ako ginising? May emergency ba? Lumunok siya at binaliwala ang tila nangaakit na itsura nito sa umaga. Bakit dito ako natulog sa kama mo? Bakit suot ko ang gamit mo? May nangyari ba sa atin? Wala kang maalala, Isabella? Nanlaki ang mga mata niya. Wala. May nangyari nga ba sa atin kagabi? Pumalatak ito pagkatapos ay tila hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Ginalingan ko pa naman kagabi, tapos nakalimutan mo lahat ng ginawa natin. Pambihirang babae. Namula ang mukha niya. Ha? Anong ginawa natin? Bakit wala akong natatandaan? Gusto mong ipaalala ko sa'yo? Muli siyang napalunok. May nangyari ba talaga? Bakit wala namang masakit sa akin kundi ulo? Bahagyang nanliit ang mga mata niya nang makita ang naglalarong ngiti sa mga labi ni Andres. It's either wala talaga nangyari sa atin o masyadong maliit yung ano mo. Teka, anong maliit? Malaki tong sa akin, no? Sukatin mo pa. Bakit walang masakit sa akin ngayon? Wala talaga nangyari sa atin, no? Magsabi ka ng totoo, Andres. Bahagya itong natawa. Fine, walang nangyari sa atin. Naabutan kitang tulog sa sofa paglabas ko ng banyo. Ayaw mong gumising kaya binuhat na lang kita dito sa kwarto. Bakit suot ko ang damit mo? Naalimpungatan ka kaninang madaling araw. Gusto mong magbihis, kaya pinalitan kita ng damit. Don't worry, wala akong ginawa sa'yo. Hindi kita pinagsamantalahan. Gentleman tong boyfriend mo, no? Pero pinaniwala mo kung may nangyari sa atin. Nakakainis ka. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay kinurot na niya ito sa braso. Aw, ganyan ko pala magpasalamat, girlfriend. Nangungurot? Ikaw pinaniwala mo kung may nangyari sa atin. Kinabahan tuloy ako. Oh, I'm sorry, babe.
Gusto ko lang namang makita ang reaksyon mo. Nag-init ang pisngi niya sa endearment na ginamit nito. Bawiin ko kaya yung pagpayag kong maging girlfriend mo. Ayoko ng boyfriend na manloloko. Medyo maloko lang ako pero hindi manloloko. Ngumiti ito at nag-angat ng kilay. And really, pagkatapos mo akong sukahan kagabi, makikipaghiwalay ka lang sa akin ngayon? Bigla siyang na-guilty nang maalala ang ginawang pagsuka dito kagabi. Fine, I'm sorry about last night. Salamat din sa pag-asikaso sa akin at hindi pananamantala. You're welcome, girlfriend. Ngumuso siya. Anong oras na ba? Kailangan ko nang umuwi. Huwag mo sabihin may trabaho ka. It's Sunday. Mag-breakfast ka muna bago kita ihatid. Ipagluluto kita. Napakurap siya. Ipagluluto mo ko? Nakakahiya naman. Wag na. Really? Ngayon ka pa nahiya pagkatapos mo akong sukahan kagabi? Besides, boyfriend mo na ako, di ba? Kaya trabaho ko na pagsilbihan ka. Tumango siya. Fine, mag-breakfast muna tayo. Tulungan na lang kitang magluto. Ngumiti ang lalaki. Pagkatapos nga nilang magbanyo ay dumiretso sila sa kusina. Marunong ka pala talaga magluto? Tanong niya habang magkasama sila ni Andres sa kusina. Mas magaling pa ito sa kanyang magprito ng itlog. Of course. Impress ka na ba sa akin, girlfriend? Mayabang nabaling nito sa kanya. Bakit naman ako mai-impress sa'yo? Marami namang lalaki ang marunong magluto. Saka di ko pa alam kung masarap ba yung luto mo. Masarap ako magluto. Baka nga makamove on ka agad kapag lagi mong kinain ng luto ko. Natawa siya. Talaga? Eh di dapat pala gawin kitang personal cook, hindi boyfriend. Boyfriend mo ako. That means I can be your personal cook too. Kapag wala akong trabaho, ipagluluto kita. Pinagluluto mo rin ba si Megan? Tumikhim to. Yes, gusto niya rin ang luto ko. Napanguso siya. Pihikan sa pagkain ng pinsan niya. Kaya kung gusto ni Megan ang luto ni Andres, siguro nga ay magaling magluto ang lalaki. Let's not talk about Megan, please. Paano ako makakamove on sa kanya kung siya ang topic natin? Ani Andres. Okay, hindi na kita uusisain tungkol kay Megan. Good. Hindi na rin kita tatanungin ng mga bagay na may kinalaman sa ex-boyfriend mo. Tumango siya kay Andres. Hindi siya makapaniwala na kahapon lang sila unang nagkausap ng binata. Subalit ngayon, magkasama na silang nagluluto sa kusina nito. Anong sasabihin natin kapag nagtanong si na Kuya Marvin kung paano kita naging boyfriend? Tanong niya. Well, tell them half the truth of what happened. Na pagkatapos ng kasal, nagkita tayo sa bar. The rest is history. Tumango siya at nagpatuloy sa pag-aayos ng kubyertos. Maya-maya pa ay kumain na sila. Kumusta ang luto ko, girlfriend? Tanong ni Andres. Diretso ang tingin nito sa kanya habang tinitikman niya ang kimchi fried rice, omelette at corned beef na inihanda nito. Wow, di ka nga nagyayabang lang. Masarap kang magluto. Namamanghang komento niya. Kumindat ito. I told you I'm good at this. Now eat properly. Puro alak kaya ata kagabi. Anito at nilagyan ng pagkain ng plato niya. Natigilan siya sa ginawa ng binata. May init na gumapang sa dibdib niya. Hindi siya sanay na may nag-aasikaso sa kanya. Kahit noong nobyo niya si Darwin, hindi naman siya inaasikaso na gano'n ng lalaki. Salamat. Ikaw din, Andres, kumain ka na. Tulad ng ginawa nito ay nilagyan niya ng pagkain ng plato nito. Rice pa, babe. Malakas akong kumain sa umaga. Ani Andres. Inabot nito ang bandihado ng kanin. Ikaw na kaya ang kumuha? Ikaw na, babe. Gusto kong makita kung paano ka mag-asikaso. Nakangising sagot nito. Parang pinagtatawanan mo yata ako eh. Kakaiba kasi ang kislap sa mga mata nito. What? Of course not. Masaya lang ako. Nilagyan niya ito ng pagkain sa plato. Habang kumakain sila ay kinilala nila ang isa't isa. Nalaman niya na solong anak ito at parehong nasa Amerika ang mga magulang. Ang tanging pamilya nito sa Pilipinas ay ang lolo nito at yahin. Maging ang pinsan nito na Apollo ang pangalan. Ilang minuto pagkatapos nilang mag-almusal ay tumunog ang doorbell. Dahil nasa silid nito si Andres ay si Isabela na ang nagtungo sa pinto. Subalit gano'n na lang ang gulat niya nang tumambad sa kanya ang pinsang si Megan, kasama ang asawang si Darwin.
Ate Bella, anong ginagawa mo rito sa kondo ni Kuya Andres? Tanong ni Megan na agad na bumaba ang tingin sa suot niyang kamiseta. May relasyon ba kayo ni Kuya Andres? Bago pa makasagot si Isabela ay narinig na niya ang boses ni Andres. Girlfriend, sino kausap mo? Lumitaw si Andres. Natigilan din ang binata sa mga bisitang nadatnan. Megan, Darwin, ano ginagawa niyo dito? Kuya Andres, bakit nandito si Ate Bella sa kondo mo? May relasyon ba kayong dalawa? Sunod-sunod na tanong ni Megan sa binata. Naramdaman ni Isabela ang pag-akbay ni Andres sa kanya. Oo, may relasyon kaming dalawa. Girlfriend ko si Isabela. Pinaglipat-lipat ni Megan ang tingin sa kanila ni Andres. Kailan pa? Just last night. Ani Andres. Suminghap si Megan. Pagkatapos ay naging matalim ang tingin nito kay Andres. Kuya Andres, I hope you're serious with Ate Bella. Hindi pwedeng hindi mo siya panagutan. Megan, sweetheart, huwag tayong manghimasok sa relasyon nilang dalawa. Marahang saway ni Darwin sa asawa. Ibinuka ni Isabela ang mga labi para itanggi ang anumang iniisip ng pinsan. Subalit naunahan siya ni Andres. You have nothing to be worried about, Megan. Seryoso ako kay Isabela. Pananagutan ko ang nangyari sa aming dalawa. Handa ko siyang pakasalan sa kahit saan pang simbahan. Seryosong wika ni Andres. Bumakas ang tuwa sa mukha ni Megan. Si Isabela naman ay namilog ang mga matang bumaling sa binata. Bakit parang gulat na gulat ka, Isabela? Nakangiti at masuyong sambit sa kanya ni Andres. Hindi ba nilinaw ko naman sa'yo kagabi kung gaano ako kaseryoso sa'yo? Napakurap-kurap na lang siya bago ibinalik ang tingin sa bagong mag-asawa sa harap nila. Megan, Darwin, anong ginagawa niyo pala rito? Hindi ba nasa Japan na kayo? Kaninang madaling araw dapat ang flight ng mga ito patungong Japan para sa honeymoon ng mga to. Hindi natuloy ang flight namin, Ate Bella. Na-aksidente si Kuya Marvin kagabi. Sagot ni Megan. Napuno ng magkahalong pag-aalala at gulat ang mukha niya. Ganoon din si Andres. Ano nangyari kay Kuya Marvin? Tanong niya. Nabangga ng van yung kotse niya, pero wala na kayong dapat ipag-alala. Sabi ng doktor stable na ang kondisyon ni Kuya. Successful ang operation niya at hinihintay na lang na magising. Bumaling si Megan kay Andres. Tinatawagan kita kanina, Kuya Andres, pero hindi kita makontak. Kaya pinuntahan ka na namin dito sa kondo mo. Ikaw din, Ate Bella, tinawagan ka ni Chrissy pero unattended ka. Hindi ko alam na magkasama pala kayo. I'm sorry, patay ang cellphone ko. Ani Andres. Nasa ang ospital si Marvin, Megan. Sa St. Clair. Susunod kami ni Isabela. Tumikhim si Isabela. Nag-almusal na ba kayo, Megan, Darwin? Gusto niyong kumain muna? Ngumiti si Megan. Kumain na kami, Ate Bella. Salamat. Tipid na ngumiti naman si Darwin. Mauna na kami ni Megan. Pasensya na sa istorbo. Akma siyang gaganti ng ngiti sa dating nobyo nang maramdaman niya ang kamay ni Andres sa bewang niya. Natigilan siya at hindi nakapag-react. Mag-ingat kayong dalawa. Tipid na wika ni Andres sa mag-asawa. Pag-alis ng dalawa ay hinarap niya si Andres. Ngayon lang din nag-sink in sa kanya ang mga sinabi ng binata. Bakit ganun ang sinabi mo kay Megan? Sana nilinaw mo sa kanya na walang nangyari sa atin. My father is a former AFP General, Andres. Kapag nakarating kay Daddy ang sinabi mo sa pinsan ko, pipilitin niyang magpakasal tayo. Walang pagpapanig sa mukha ni Andres. Ngumiti pa ang binata. Wala kang dapat na ipag-alala. Tototohanin ko naman yung sinabi ko eh. I will marry you, Isabela. Boyfriend lang ang usapan natin, hindi pagpapakasal. Alam mo ba kung anong sinasabi mo, Andres? Hinawakan nito ang magkabilang balikat niya. I think getting married is a good thing. Think about this, Isabela. Kapag nagpakasal tayo at nagsama, mas malaki ang tsansa na mahulog tayo sa isa't isa. Paano kung hindi? Ayoko makulong sa isang kasal na walang pagmamahal, Andres. Ayoko pumasok sa isang bagay na hindi sigurado. Hindi ko nga alam kung bakit pumayag ako sa offer mo kagabi. Look, hindi pa naman tayo magpapakasal agad. We'll be engaged first. Kapag hindi natin natutuhang mahalin ang isa't isa during our engagement period, then maghihiwalay tayo. Walang kasal na mangyayari. That's not really complicated, is it?
Anong hindi complicated ka dyan? Isipin mo nga, maghahanda tayo sa isang kasal na hindi tayo siguradong matutuloy. Magsasayang lang tayo ng pera. Don't worry, ako nang bahala sa lahat. You won't spend a single cent for this. Sa akin lahat ng gastos. Bigla ay naalala niya kung gaano kayaman ng binata. Pag-aari ng pamilya nito ang pinakamalaking airline sa buong bansa. Buwang ka. Hindi niya napigilang sabihin habang naiiling. What? Sabi ko, baliw ka. Ikaw lang ang kilala kong willing magsayang ng pera sa bagay na walang kasiguraduhan. Nakibit balikat ito at ngumiti. I'm not crazy. I'm just desperate. Ano? Ganyan ka desperadong makamove on sa pinsan ko? Naging seryoso ang ekspresyon nito habang nakatingin sa kanya. Yeah, ganito ako kadesperado. So just agree to my plans and help me out. Please. Nag-iwas siya ng tingin kay Andres. Fine, ano pa bang magagawa ko? Naka-oo na ako sa'yo. Kung ano-ano kasing fake news ang pinamamalita mo. Anyang umira pa. Pero may punto nga ito. Isa pa, tulad ni Andres, desperado rin naman siyang makamove on kay Darwin. Bumalik ang ngiti nito. Come on, I'll drive you to your place. Sabay na tayong pumunta sa ospital. Tumango si Isabela at nagpatianod sa binata. This is my other car. Hindi ko pa napapalinis yung sinukahan mo kagabi eh. Ani Andres pagbaba nila sa basement parking ng kondo. Ibang kotse ang gamit nila ng araw na yon. Napangiwi siya. Sorry ulit sa kagabi. Ako na magpapalinis ng kotse mo. No need. Sa ibang bagay mo na lang ako bayaran. How about a kiss, girlfriend? Bigla ay pumasok sa isip niya ang halik na pinagsaluhan nila ni Andres kagabi. Anong kiss? Nag-kiss na tayo last night ah. So, isang beses lang kitang pwedeng halikan? Isang beses sa isang araw. Pumalatak ito. Parang hindi mo sinabi kagabi na masarap akong humalik ah. Oh, wag mong ide-deny kung ayaw mong ipaalala ko sa'yo. Namula ang mukha niya. Don't worry, naaalala ko naman. Naging pilyo ang ngiti ni Andres. Talaga? Hirap bang kalimutan ng halik ko, girlfriend? Pabirong umingos siya. Alam mo, nakakainis ka. Paano ako mai-inlove sa'yo kung panay asar mo sa akin? Ginawa mo lang yata akong girlfriend para may maaasar ka araw-araw eh. Natawa ito. Sorry babe, sarap mo pala kasing asarin. Namumulay ang mukha mo oh. Lalo kang gumaganda. Binola mo pa ako. Totoo, girlfriend. Wala pa bang nagsabi sa'yo nun? Meron, Napahinto siya bago pa mabanggit ang pangalan ng ex-boyfriend. Napansin ni Andres kung paano siya natigilan. Marahang hinawakan nito ang pisngi niya at sinalubong ang mga mata niya. Listen, Isabella. Kapag kasama mo ako, ayoko may iniisip kang ibang lalaki, okay? Lalo na yung ex-boyfriend mo. Kapag ako ang kasama mo, gusto ko nasa akin lang ang buong atensyon mo. Napalunok siya at tila nahihipnotismong tumango rito. Okay, sa'yo lang ang buong atensyon ko. Wala akong iisiping iba. Good. Ngumiti ito at pinatakan siya ng halik sa noo. Ikinabit nito ang seatbelt niya bago umayos ng upo sa likod ng driver's seat. Pinigilan niyang hawakan ang noo habang nasa biyahe sila. Tila kasi nanatili roon ang init ng mga labi ni Andres. Sa halip na isipin pa ang halik nito, ay inilabas niya ang cellphone at binuksan yon. Sunod-sunod na pumasok doon ang mga text messages ng kapatid. Ilang sandali pa ay nag-ring nga ang cellphone niya. Ate, kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Bungad ni Chrissy sa kabilang linya. Sorry, kagabi pa naka-off ang cellphone ko. Nakalimutan kong buksan kaya ngayon ko lang nabasa yung mga messages mo. Anya sa kapatid. Ate, nandito kami ni Daddy sa ospital. Si Kuya Marvin na aksidente siya kagabi. I know, sinabi na ni Megan. Papunta na rin kami dyan. Kasama mo raw si Andres, ate? Yung best friend ni Kuya Marvin? Oo, magkasama kami. Totoo ba yung sinabi ni Megan, ate? Naabutan ka raw niya sa kondo ni Andres at may relasyon kayong dalawa? Napalunok siya. Oo, totoo yun. Tumawa ang kapatid niya sa kabilang linya. Oh my God, ate. Hindi talaga ako nagkamali. Ang lakas ng chemistry niyong dalawa. Anyway,
Ang daming tanong ni Dad tungkol sa boyfriend mo. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, ay bumuntong hininga siya at bumaling kay Andres. Is that your sister? Tanong ng binata. Tumango siya. Nasa ospital siya kasama ni Dad. Alam na nila ang tungkol sa atin. Oh, bakit mukhang problemado ka? I told you, dating general si Daddy. At masyado siyang protective sa amin ng kapatid ko. Don't fret. I'm ready, girlfriend. Handa akong humarap sa daddy mo. Kahit natutukan pa niya ako ng baril, hindi ako natatakot. Talaga? Oo naman. Kaya nga Andres ang pangalan ko eh. Kasi atapang atao ako. Hindi niya napigilang matawa. Hindi ko alam na funny ka pala, Andres. Ano, nahuhulog ka na ba sa akin, girlfriend? Ewan ko sa'yo. Magmaneho kang mabuti dyan. Ngumisi lang ito bago ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Pagdating sa ospital ay sinalubong sila ng kapatid at ama. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang nanunuring tingin ng daddy niya kay Andres. Dad, si Andres po. You met him yesterday at the wedding. Anya sa ama. Good morning po, General. Magaling na bati ni Andres sa daddy niya. Totoo ba ang sinabi ni Megan? Nobya mo na raw ang anak ko? Walang ngiting tanong ng ama sa binata. Totoo po, General. Nobya ko na po ang anak niyong si Isabela. Tumango lang ang ama. Isabela, doon kayo maghapunin sa bahay. Mag-usap tayo mamaya. Pumasok muna kayo sa loob, nandun ang tita Menchie mo. Tipid na tumango siya sa ama, bago iginiya si Andres sa loob ng hospital room ng pinsan. Naabutan nila roon ang tiyahin. Isabela, Andres. Bati sa kanila ng ginang. Niyakap ni Isabela ang tiyahin. Ganoon din ang ginawa ni Andres. I'm sorry, tita. Kanina lang namin nalaman ang nangyari kay Kuya Marvin. Anya sa tiyahin. It's okay, iha. Nabanggit ni Megan na magkasama nga kayo ni Andres kagabi. Anito. Sa kabila ng namumugtong mata, ay may ngiting pinaglipat-lipat nito ang tingin sa kanila ni Andres. Opo, tita. Magkasama kami ni Isabela kagabi. Kumpirma anggad ni Andres. Nag-init ang pisngi ng dalaga sa nanunuksong tingin ng tiyahin. Nasan po si na Megan? Pag-iiba niya sa usapan. Kaaalis lang, hindi na kayo nahintay. Maayos naman ang lagay ni Marvin kaya pinatuloy ko na mag-asawa sa honeymoon nila. Siguradong hindi rin matutuwa si Marvin kapag nalaman niyang naantala ang honeymoon ng kapatid dahil sa kanya. Tumango siya sa tiyahin at nagtanong tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ng pinsan. Tita Menchie, kami na muna ang bahala kay Kuya Marvin. Ang mabuti pa, magpahinga ka muna. Anya sa tiyahin nang mapansin ang pagod sa mukha nito. Simula kahapon ay siguradong wala pa itong pahinga. Isabella's right, tita. Kami na muna magbabantay dito sa ospital. Wala naman kaming gagawin ngayon. Segunda ni Andres. Sa huli ay napapayag nila ang tiyahin na magpahinga. Umuwi muna ito, gayon din ang daddy niya at si Chrissy. Silang dalawa ni Andres ang naiwan sa ospital. Please wake up soon, Kuya Marvin. Pinag-aalala mo kaming lahat. Wika ni Isabela sa walang malay na pinsan. You better wake up, man. Wika naman ni Andres. Tingnan mo, huli ka na tuloy sa balita. Girlfriend ko na tong maganda mong pinsan. Oh, wait. Fiancé pala. Isabela is my fiancé now. Gulat ka, no? Dapat gumising ka na para malaman mo kung paano nangyari. Bumaling siya kay Andres. Wala bang girlfriend si Kuya Marvin? Wala, torpe yan eh. Nakangising nag-angat siya ng kilay. Parang ikaw. Hindi ako torpe ah. Anong hindi torpe? Hindi mo nga nagawang umamin sa pinsan ko. Hindi ako torpe. Pinili ko lang hindi umamin dahil sa simula pa lang, alam kong wala akong pag-asa. Para sa akin, torpe pa rin yun, Andres. Huwag na natin yung pag-usapan. Ikaw na ang girlfriend ko, di ba? Anito at nakangiting inakbayan siya. Sus, ayaw mo lang matawag na torpe eh. Patuloy na tukso niya. Alright. Sige na, torpe na ako. Nangingiting pagsuko nito. Nahinto ang akmang pagtawa niya nang makitang gumalaw ang pinsan. Kasunod niyon ay nagising na nga ito. Kuya Marvin, masayang bati niya sa pinsan. Bella, nasan ako? Paos na tanong nito. Nasa ospital ka pare. Si Andres ang sumagot sa pasyente.
Langya ka. Pinag-alala mo kami. Di mo sinabing makikipagpatintero ka kay kamatayan. Shit, buhay pa ako. Tila hindi makapaniwalang gagad ng pinsan. Oo pare, buhay ka pa. Hindi ka tinanggap sa kabilang buhay kasi masamang damo ka. Sagot ni Andres. Tarantado. Naiiling subalit nangingitiring wika ng pinsan sa natatawang kaibigan. Isabela, bakit kayo nandito? Nasaan si mama? Baling sa kanya ng pinsan. Pinauwi ko muna si tita, pero tatawagan ko siya para ipaalam na gising ka na. Anya bago siya lumabas ng silid. Pagkatapos niyang ipaalam sa nurse station na gising na ang pinsan, ay tinawagan niya ang kapatid. Nagtagal ng ilang minuto ang pakikipag-usap niya kay Chrissy. Pagbalik niya sa silid ng pinsan ay kalalabas lang ng doktor nito. Nakausap ko na sina Chrissy, kuya. Babalik sila ni Tita Menchie mamayang lunchtime. Imporma niya sa pinsan at kay Andres. Anong sabi ng doktor? Okay naman ang assessment ng doktor. He just needs to stay here for a few more days, babe. Sagot ni Andres. Tumango siya sa binata. Teka Andres, bakit babe ang tawag mo sa pinsan ko ha? At bakit kayong dalawang nagbabantay sa akin? I don't remember you two being close. Kunutang noong tanong ni Marvin. Nakangiting tumabi sa kanya si Andres at inakbayan siya. Yan kasi, na-aksidente ka pare. Huli ka na tuloy sa balita. Anong balita, Andres? Anang pinsan. Girlfriend ko na si Isabela. Namilog ang mga mata ni Marvin. Pagkatapos ay nagtagal ang tingin nito sa kanya. Totoo, Bella? Boyfriend mo na ang unggoy na to? Anong unggoy? Magkasing gwapo lang tayo, pare. Lamang pa ako sa'yo ngayon kasi may pasaka sa muka. Ani Andres. Natawa naman si Isabela bago tumango. Oo, Kuya Marvin. Boyfriend ko na tong unggoy na to. Babe, pati ba naman ikaw? Baling ni Andres sa kanya, subalit may ngiti rin sa mga labi nito. Paano naging kayo? Wala pa akong 24 hours dito sa ospital Ani Marvin. We hit it off immediately after the wedding. Ani Andres. Bella, hindi mo man lang pinahirapan ng lalaking to. Pumapalatak na sambit ng pinsan. Wala Masyadong nadala tong si Isabela sa charm ko, pare. Mayabang at nakangising sagot ni Andres. Nakasimangot na binalingan ni Isabela si Andres. Subalit kinindatan lang siya ng magaling na binata. Bella, sabihin mo sa akin kapag sinaktan ka ng unggoy na yan Kahit best friend ko yan, babangasan ko yan kapag nalaman kong sinaktan ka niya. Ani Marvin nang ibalik niya ang tingin sa pinsan. Ngumiti siya. Don't worry kuya, hindi naman ako makakapayag na masaktan ako nito. Baka siya pa tamaan sa akin. Pumalatak si Andres sa tabi niya. Naku po, kaya rin siguro Andres sa pangalan ko dahil magiging Andres Desaya ako sa'yo, babe. Natawa siya, gayon din ang pinsan na agad napahawak sa tagiliran. Langya ka pare, huwag mo akong patawanin. Basta alagaan mo tong pinsan ko kung ayaw mong magkatalo tayo. Wala kang dapat na ipag-alala pare, aalagaan ko talaga si Isabela. Tumango ang pinsan at tila may naalala. Oo nga pala, bakit ko ba nakalimutan na matagal mo ng crush tong pinsan ko? Anong pakiramdam na sa'yo na ngayon ng babaeng pinapangarap mo lang noon, Andres? Namilog ang mga mata ni Isabela sa sinabi ng pinsan. Hindi makapaniwalang bumaling siya kay Andres na tila naniga sa tabi niya. What? Crush mo ako? Hindi mo sinabi kay Isabela, pre. Ani Marvin sa kaibigan. Bago pa makasagot si Andres ay naunahan itong magsalita ni Marvin. Oo, Bella. Crush ka ng kolokoy na yan nung college pa. Nagpapareto sa akin yan sa'yo noon pero boyfriend mo pa si Darwin noon. Pare naman, sikreto natin yun Bakit mo naman binroadcast? Reklamo ni Andres. Bakit? Ayaw mo malaman ng pinsan ko na matagal mo na siyang gusto? Hindi naman, pero ngayong nalaman na ni Isabela, baka lalo akong maging Andres Desaya nito. Pabirong sagot nito. Parehong natawa ang magkaibigan. Si Isabela naman ay nanatiling nakatingin kay Andres at hindi makapaniwala sa nalaman. Gusto niyang magtanong sa binata subalit inistorbo sila ng nurse. Hindi na rin niya nakausap si Andres tungkol sa bagay na yon dahil dumating ang tiyahin niya at kapatid. Kanina ko pa napapansin ang mga tingin mo sa akin. May gusto ka bang sabihin, girlfriend?
Untag sa kanya ni Andres habang nasa kotse sila. Pagkatapos nilang mag-lunch sa cafe ng ospital, ay nagpaalam na sila sa tiyahin at pinsan. Tumikhim siya. Yung sinabi kanina ni Kuya Marvin, totoo ba yun? Crush mo ako nung college? O sinabi mo lang yun sa kanya kasi ayaw mong malaman niya na si Megan ang totoong gusto mo? Bumaling to sa kanya. Totoo yun. Crush kita noon ni Isabela. Akala ko si Megan ang gusto mo. Before I fell for her, I fell for you first. Ikaw ang una ko nang gustuhan, pero boyfriend mo nun si Darwin kaya wala akong nagawa. Nang nagpunta ka sa US, dun lang nabaling ang atensyon ko kay Megan. Nanatili siyang nakatitig sa binata. Kaya ba marami kang alam tungkol sa akin? Kasi kilala mo na ako noon pa at naging crush mo ako? Yeah, that's true. Pag-amin nito. Kaya sigurado rin ako na hindi ako mahihirapang mahulog sa'yo. Kasi ikaw naman talaga ang unang nagustuhan ko. Namula ang mukha niya. Kasabay na yun ay tila may nagwala din sa loob ng dibdib niya. Namumula ka. Kinikilig ka ba, girlfriend? Tukso ni Andres. Ika-crushback mo na ba ako niyan? Natawa siya nang makabawi. Anong crushback? Ano tayo, high school? At saka, hindi mo naman ako gusto ngayon, diba? Si Megan ang gusto mo. Pero habang nakakasama kita ngayon, bumabalik ulit yung feelings ko sa'yo, Isabela. Muli ay nag-init ang mukha niya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit parang may nagdiwang sa dibdib niya. Mag-drive ka na nga. Tanging naisagot niya kay Andres. Ngumiti lang ito bago ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Ilang minuto ay nakarating sila sa condo building niya. I'll see you later, okay? Masuyong wika ni Andres. Susunduin siya nito para sa dinner nila sa bahay kasama ang daddy niya. Tumango siya. Mag-ingat ka sa pagdadrive. Nasaan ang kiss ko? Ngumuso siya at pinatakan ng halik ang pisngi nito. Yun na yun, girlfriend. Parang hindi ka naman ganyan humalik kagabi ah. Nakaangat ang kilay na ani Andres. Nagrereklamo ka ha? Sige, ikaw ang manghalik. Hamon niya rito. Okay, babe. Mabilis na sagot ni Andres. Masuyong kinabig siya ng binata at sinakop ang mga labi niya. Kusa siyang napapapikit at napakapit sa polo shirt ni Andres habang tinutugon ng halik nito. Maraming beses na siyang nahalikan ng dating nobyo, subalit yun ang unang beses na tila nawala siya sa sarili dahil sa isang halik. Ganon ang tamang paghalik, girlfriend. Masuyong samit ni Andres nang pakawala ng mga labi niya. Dahil liyo pa sa halik nito ay napakurap na lang siya. Speechless ang babe ko. Gusto mo ba ng isang kiss? Tukso ni Andres. Ikaw sumusobra ka na. Parang gusto mo rin naman. Tumikhim siya at pabirong umirap. Sige na, umuwi ka na. Huwag kang malilate mamaya ha. Hindi girlfriend. Nakangiting sagot nito. Tulad ng sinabi ni Andres, bago pang nakatakdang oras na napag-usapan ay nasa kondo na niya ang binata. Formal na formal ang lalaki sa suot nitong dress shirt at slacks. Para itong aakyat ng ligaw. Hot na hot ito sa kakisigan nito. What do you think, girlfriend? Pasado na kaya ang ayos ko sa daddy mo? Nakangiting tanong ni Andres. Parang mas okay siguro kung nag-bulletproof vest ka. Pabirong sagot niya. What? Tututukan ba ako ng baril ng daddy mo? Maayos naman siya kanina sa ospital ah. Ibang usapan kapag nasa teritoryo ka niya. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Hindi mo hahayaang barilin ako ng daddy mo. Depende. Pabirong sagot niya. Pumalatak ito. Pambihirang girlfriend ka naman, babe. Natawa naman siya. Don't worry. Mabait si dad kapag nakasundo mo. Masyado lang talaga siyang protective. Tara na nga. Kalahating oras ang nakalipas, nakarating sila sa bahay nila sa Quezon City. Manang, si Daddy. Tanong ni Isabela sa kasambahay na sumalubong sa kanila ni Andres. Nasa sala, iha. Naglilinis ng shotgun niya. Sa sinabing yun ng kasambahay ay napahawak si Andres sa kamay niya. Nakangising bumaling siya sa nobyo. Oh, akala ko ba ready ka sa shotgun ni Daddy? Ba't parang kinakabahan ka naman? Hindi ako kinakabahan, babe. Andres ang pangalan ko at piloto ako. Talaga ba? Oo naman. Gusto ko lang talagang hawakan ang kamay mo. Ngumiti ito at itinaas ang kamay niya para halikan. Nag-init ang mukha niya at sa huli ay napangiti na lang. Tulad ng sinabi ng kasambahay,
Pagpasok sa loob ng bahay ay naabutan nila sa sala ang daddy niya. Agad itong tumayo, hawak ang shotgun at itinutok kay Andres. Pakakasalan mo bang anak ko? Sagot, oo o hindi. Mariing ng ama kay Andres. Dad, huwag mong tutukan ng baril si Andres. Saway ni Isabela sa ama. Hindi ko ang kinakausap ko, iha. Ang nobyo mo ang kausap ko. Hindi ako makakapayag na hindi ka panagutan ng lalaking yan. Sagot ng ama bago nagbabanta ang tinging ibinalik kay Andres. Tito, pakakasalan ko po ang anak nyo. Wala pag-aalinlangang sagot ni Andres. Kailan? At wag mo muna akong tawagin tito ha. Hindi pa kita tinatanggap sa pamilya namin. Kung papayag po si Isabela, kahit ngayong araw na to, handa akong pakasalan ng anak nyo, General. Sa kanya bumaling ang ama. Kailan kayo magpapakasal ng lalaking to, anak? Lumunok siya. Dad, kailangan pa namin ng oras para paghandaan ng kasal. Hindi naman pwedeng instant kakasagot ko pa lang sa kanya. Siguro mga 6 months. 6 na buwan? Paano kung mabuntis ka? Paano kung takasan ka ng lalaking yan? Hindi ako payag na ganyang katagal. Gusto niyang sabihin sa ama na wala namang nangyari sa kanila ni Andres. Subalit sigurado siyang hindi na maniniwala ang ama dahil sa pinakalat ni Andres na chismis kina Megan. Dad, hindi ako tatakasan ni Andres. At paano ka nakakasiguro? Well, mahal niya ako, Dad. At magkaibigan sila ni Marvin. Lagot siya kay kuya pa lang kapag gumawa siya ng kalokohan. Hindi ko po tatakasan ng responsibilidad ko kay Isabela, General Sandoval. Mahal ko pong anak niyo. Singit ni Andres. 3 months. Yun lang ang palugit na ibibigay ko. I don't care how you do it, but I want to see a wedding ring on my daughter's finger in 3 months' time, young man. May pagbabantang wika ng General. I will, General. Nangangakong wika ni Andres. Tumango ang kanyang ama at ibinaba ang shotgun. Bueno, you two, join me in the dining. At ikaw, iho, call me Tito from now on. Saka na ang daddy kapag kasal ka na sa anak ko. Thank you po, Tito. Tila maamong tupang sagot ni Andres. Naunang nagtungo sa dining room ang general. Shit, hindi nagbibiro si Dad. Kapag natapos ang 3 months at hindi pa tayo kasal, tatamaan ka na talaga ng bala ng shotgun niya, Andres. Baling ni Isabela rito. Sa halip na matakot ay ngumiti pa ang binata. Don't worry, we'll get married in 3 months' time. At mamahalin natin ang isa't isa bago mangyari yun. Mamahalin mo ako, Doktora Isabela Sandoval. Para namang sinusumpa mo ko niyan, Andres. Kung hindi mo pa alam, sinusumpa talaga kita, Binibini. Sinusumpa ako na mababaliw ka sa akin. Natawa na lang siya bago ito iginiya sa komedor. Isa sa mga bagay na nagugustuhan niya kay Andres ay kaya siya nitong patawanin sa kahit na anong pagkakataon. Isang araw mahigit pa lang niyang nakakasama ang lalaki ay tila matagal na silang magkasama at magkakilala. Habang kumakain sila kasama ang ama ay patuloy ang pag-uusisa nito kay Andres. At tila nagugustuhan nito ang mga sagot ng binata. Mukhang pasado na ako sa daddy mo. Safe na siguro ako sa shotgun niya. Nakangising wika ni Andres habang nasa biyahe sila pa uwi. 9:00 na sila nagpaalam sa kanyang ama. Sus, lakas mo kasing mambola. Natawang sagot niya. Na-impress ang daddy niya nang malaman na isang engineer at piloto si Andres. Natawa rin ang binata. Alam mo, pwede ka namang tumanggi sa kasal, Andres. Wala to sa plano natin na magkaka-instant wedding. Ayaw kong itali ka sa kasal na hindi ka handa at masaya. Sino naman na may sabing hindi ako masaya at handa? Willing naman ako sa instant marriage natin, Isabela. Kaya wag mo akong alalahanin. Sundin na lang natin ang gusto ng daddy mo. Sigurado ka, ha? Mahal at hassle ang annulment. Hindi tayo ahantong dyan, girlfriend. Mamahalin mo pa kaya ako? Ngumiti ito at itinutok ang mata sa kalsada. Nang maipit sila sa traffic ay ibinaling muli nito ang buong atensyon sa kanya. I'll see you again tomorrow. May pasok na ako sa ospital bukas, Andres. Then, susunduin kita. Sabay tayong mag-dinner. Wala kang trabaho? Sa isang araw pa ang balik ko. Saan naman ang flight mo? New York, girlfriend. 5 araw kitang hindi makikita kaya araw-araw kitang kikitain bago ang flight ko. Is it hard, being a pilot? Kuryosong tanong niya. Kumislap ang mata nito. No, it's fun actually. Bata pa lang ako, gusto ko na magpalipad ng eroplano. My grandfather is also a pilot, so it runs in the blood. Yung pinsan ko din na si Apollo, piloto.
Napangiti siya dahil kita niya sa mga mata nito ang pagmamahal sa ginagawa. Hanggang sa makarating sila sa kondo niya, patuloy ang pagkukwento ng binata tungkol sa trabaho. Siya naman ay masayang nakinig. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa ospital na si Isabela. Buong maghapon siyang naging abala sa trabaho. Kaaalis lang ng huling pasyente niya nang matanaw niya ang pamilyar na bulto ni Andres. Naglalakad dito sa hallway ng Obstetrics and Gynecology Department ng ospital habang hawak ang isang bungkos ng bulaklak. Hi, Dr. Pretty. Bati nito na sigurado siyang narinig ng mga nurse na nasa paligid nila. Para sa'yo. Anito at inabot sa kanya ang hawak na bulaklak. Nag-init ang pisngi ni Isabela. Salamat. Hindi mo sinabi na pupunta ka. I told you last night, susunduin kita, right? Actually, kanina pa ako nandito. Nag-text din ako sa'yo. Nandun lang ako sa hospital room ni Marvin. Umuso siya. Sorry, hindi na ako nakapag-check ng phone after lunch. Ang dami kasing pasyente. Doktora, manliligaw mo po siya o boyfriend? O sisa ng isa sa mga nurse na ka-close niya. Bago siya makasagot ay inunahan siya ni Andres. Fiancé niya ako. Pakakasalan ko na tong magandang doktora niyo. Inulan siya ng tukso mula sa mga katrabaho. Nagiinit ang mga pisnging hinila niya si Andres sa loob ng opisina. Kamusta ang girlfriend/fiancé ko? Masuyong tanong ni Andres nang mapag-isa sila. Medyo pagod sa dami ng pasyente. Hindi ko alam kung bakit ang daming buntis ngayon. Naupo siya sa sofa at kinandong ang bulaklak na bigay nito. Naupo rin sa tabi niya si Andres. Mukhang stress ang babe ko pero maganda pa rin naman. Umingos siya. Huwag mo nga akong binubola, Mr. Vallejo. Totoo yun Ang ganda-ganda mo pa rin. Gusto mong iharap kita sa salamin para makita mo ang sarili mo? Parang ang mga bulaklak na to fresh pa rin. Mabango at namumukadkad. Natawa siya. Oo na, sige na. Naniniwala na ako sa'yo. Good. Baka gusto mo ng masahe, girlfriend. Di mo na itatanong, pero magaling ako dyan. O pwede rin kiss na lang. Umuso siya. Ano ka ba? Bawal lang kiss. Nasa ospital tayo. Nandito naman tayo sa opisina mo Wala naman sigurong x-ray vision yung mga nurse sa labas para makita nila kung anong ginagawa natin dito. Muli ay natawa siya. Ang dami kong hinarap na pasyente. It's unhygienic to kiss, Andres. Oh, pero gusto mo rin. Pilyo ang ngiting tanong nito. Ngumuso lang siya. Mag-ayos na nga ako para makalis na tayo. Iniwan niya ang binata at pumasok sa banyo. Naglinis siya ng sarili at nagpalit ng damit. Ilang minuto pa ay magkahawak ang kamay na tinungo nila ni Andres ang kotse nito. Nandito na tayo sa sasakyan. Nakapaglinis ka na rin. Pwede na kiss, Isabela? Pilyo ang ngiting tanong ni Andres. Pigil ang ngiting nag-angat siya ng kilay. Hindi ka naman titigil hanggat hindi mo ako nahahalikan? Sus, ikaw din naman. Gustong-gusto mong halik ni Andres. Tukso sa kanya ng isip. Well, kasalanan mo yan. Bakit kasi nakaka-addict ang lips mo? Sagot nito na nakatitig sa mga labi niya. Fine, isang kiss lang kasi gutom na ako. Maamong tumango ito. Okay baby, isang kiss lang. Tila nakalimutan ni Isabela ang gutom nang tuluyang lumapit ang mga labi ni Andres sa kanya. Sa huli ay siya pa ang gustong magreklamo nang tapusin ng nobyo ang halik. Pagdating nila sa restaurant ay asikasong-asikaso siya ni Andres. Isa sa mga napansin niya sa binata ay ang pagiging maalaga nito. Habang kumakain sila at nagkukwento siya tungkol sa naging araw niya, ay matamang nakikinig sa kanya ang nobyo. You really love your job, huh? Nakangiting komento nito. Oo naman. Just like you, bata pa lang gusto ko na rin maging doktor. Bakit OB-GYN niya ang specialization na napili mo? Dahil kay mommy. Namatay kasi siya dahil sa panganganak sa kapatid ko. Bata pa lang ako noon pero namulat na ako kung gaano kahirap ang pagbubuntis at panganganak. So I vowed to be an OB-GYN someday. Puno ng admirasyon ang mga mata ni Andres sa kanya. Nakakahanga naman ang fiancé ko. Lalo kitang magiging crush niyan. Namula ang mukha niya. Tumigil ka nga. Isang tunog ng nahulog na kubyertos ang narinig nila sa di kalayuan. Narinig mo ba yung nahulog, babe? Ani Andres. Puso ko yun. Nahulog sa'yo. Ang corny mo. Kaya pala magkaibigan kayo ni Kuya Marvin. Natatawang komento niya. Asus, nagbablush naman si Doc Pretty Kinikilig yata. Pabirong inirapan niya ito.
Kumain ka na nga lang? Ikaw ang kumain ng kumain, babe. Ikaw ang napagod sa trabaho eh. Anito at ipinaglagay siya ng pagkain sa plato. Muli ay napangiti siya sa pag-aalaga nito. Pagkatapos nilang maghapunan, ay hinatid siya nito sa kondo. Sa sumunod na araw ay muli siyang sinundo ni Andres sa ospital. Sa pagkakataong yon, kasama nilang maghapunan ang kapatid na si Chrissy upang pag-usapan ang detalye sa kasal nila. Dahil abala siya sa trabaho, nag-alok ang kapatid na ito ang mag-aasikaso ng kasal nila katulong ang kinuha nilang wedding planner. I'm flying to New York tomorrow. May gusto ka bang pasalubong? Tanong ni Andres nang ihatid siya ng binata ng gabing yon. Tulad ng mga nakaraang araw, muli ay sabay silang naghapunan ng binata matapos siyang sunduin sa trabaho. Kung kaya mong iuwi ang State of Liberty o Empire State Building, yun na lang. Pabirong sagot niya. Aba, doktora, mahirap yan. Hindi ba pwedeng kiss na lang? Pabiro siyang nag-angat ng kilay. Araw-araw naman ako may kiss sa'yo. E di kiss na may kasamang hug at cuddles. Natawa siya. Just be safe on your flight, okay? Siyempre, ako pa. Iingatan ko talaga ang sarili ko. Pakakasalan ko pa ang pinakamagandang doktora na nakilala ko eh. Natawa na lang siya para itago ang kilig na gumapang sa sistema. Hindi niya maitanggi na unti-unti na niyang nagugustuhan si Andres. Hindi ito mahirap magustuhan. Sa mga sumunod na araw, kahit wala si Andres ay patuloy ang komunikasyon nila. Araw ng Martes, nasa ospital siya nang tumawag ang nobyo. 8:00 na ng gabi dyan sa Pilipinas, babe. Bakit nasa ospital ka pa? Tanong ni Andres nang makita ang background ng opisina niya. Magka-video call sila ng binata. May pasyente ako nagla-labor ngayon. Mamaya pa ako makakauwi. Sagot niya. Sipag naman ni doktora. Napangiti siya. How's New York? Ito, New York pa rin. Ako, hindi mo ko kumustahin? Kamusta ka? Ito, gwapo pa rin. Natawa siya. Hanggang sa New York, nakarating pa yung kayabangan mo. Natawa rin ito. Nag-dinner na ba ang babe ko? Oo, tapos na. Good. Huwag mong kalimutang kumain kahit gaano ka kabisi sa trabaho ah. Tila may mainit na bagay na bumalot sa puso ni Isabela. Don't worry, I know how to take care of myself. Di mo na ako kailangan paalalahanan. Gusto ko pa rin, baka makalimutan mo eh. At responsibilidad ko yun bilang fiancé mo. Napangiti siya. Ikaw din, alagaan mo ang sarili mo sa trabaho. Siyempre naman babe, paano kita aalagaan kung di ko aalagaan ang sarili ko? Muli ay may mainit na bagay na humaplos sa puso niya. Ang galing mo ring magpakilig, no? Siyempre naman, trabaho ko yun bilang fiancé mo. Parang wala naman akong karapatang maging asawa mo kung hindi kita kayang pakiligin. Natawa siya para itago ang kilig na nararamdaman. Sandali pa silang nag-usap bago siya nagpaalam dito. 2 araw ang nakalipas, araw ng Biyernes, sinundo siya ni Andres sa ospital. Tila may kumistot sa dibdib niya nang matanaw ang binata pagkatapos ng 5 araw na pagkawala nito. Kaninang umaga ka lang nakauwi tapos nandito ka na agad para sunduin ako? Tanong niya kay Andres habang naglalakad sila patungo sa kotse nito. It's okay, nakapagpahinga naman na ako kanina, doktora. Wala kang jet lag? Hindi na ako tinatamlan nun. Besides, I wanted to see you already. Kung hindi ka abala sa trabaho, pipiliin ko pang makita ka kaysa magpahinga. Natawa siya. Nanggaling ka lang ng New York, naging mas bolero ka na. Natawa rin to. I hope hindi ka pa gutom, babe. Plano ko kasing ipagluto ka. Hindi pa naman ako gutom. Nakapag-snack ako kanina. Pero hindi nga, ipagluluto mo ako? Hindi ka ba pagod? Para sa'yo, hindi po, Doc Pretty. Lihim na kinilig si Isabela. Nang mahinto ang sasakyan sa gitna ng matinding traffic, bumaling sa kanya si Andres at tinitigan siya. Nag-angat siya ng kilay. Bakit ganyan ka makatingin, Mr. Vallejo? Gusto lang kitang titigan, doktora. Namiss kasi kita. Nag-init ang mukha niya. 5 araw ka lang nawala at nagtatawagan naman tayo. Iba pa rin yung nakikita kita sa personal. Di hamak na mas maganda ka sa personal, kaya hayaan mo na akong titigan ka. Lalong namula ang mukha niya. Bahala ka nga. Kinikilig ka, no? Tukso nito. Ako ba, hindi mo na-miss kahit konti? Na-miss? Lumawak ang ngiti nito. Yun pala eh, titigan mo rin ako, babe.
Wag na, baka matunaw ka eh. Pabirong sagot niya. Don't worry, kikiligin lang ako pero hindi ako matutunaw. Natawa siya sa kakulitan nito. Hanggang sa makarating sila sa kondo nito ay hindi mawala ang ngiti sa mga labi niya. Lalo na ang ipagluto siya ni Andres ng paboritong pasta. Habang kumakain sila ay nagkwento ito tungkol sa naging flight nito. By the way, nagtatanong si Chrissy kung anong motif ng kasal natin. She suggested pastel green. Okay ba sa'yo yun? Tanong niya kay Andres. Katatapos lang nilang kumain at ngayon ay magkatabi sila sa sofa nito na nanonood ng TV. Masuyo ang ngiting ibinigay nito. I'd follow whatever you want. Ang importante, makikasal tayo. Tumango siya. Hindi rin siya masyadong partikular pagdating sa detalye ng kasal. Tiwala siya sa tiis ng kapatid. Tulad ni Andres, ang gusto lang niya ay maikasal sila. Hindi pa man nila tuluyang mahal ni Andres ang isa't isa. Ngayon ay malaki na ang tiwala niya na mauuwi sa pagmamahalan ang magiging pagsasama nila. Speaking of our wedding, I have something to give you, babe. Ani Andres, inilabas nito ang isang engagement ring. Napasinghap naman si Isabella. I bought this in New York. Hindi kumpleto ang kasal natin kung walang engagement ring. Kinuha nito ang kamay niya at isinuot roon ng singsing. There, bagay na bagay sa'yo. Salamat, Andres. Nag-init ang puso niya. Hindi niya inaasahan yon mula sa binata. Hindi na niya napigilan ang sarili nang hatakin ito at halikan. Sarap naman ang kiss na yon, babe. Ani Andres nang maghiwalay ang mga labi nila. Napangiti lang siya at niyaka pa ito. Sa mga sumunod na araw, ilang araw siyang muling hatid sundo ni Andres sa trabaho bago ito muling umalis para sa trabaho. Araw ng Biyernes, nakita sila ng kapatid na si Chrissy. Pinag-usapan nila ang update para sa kasal nila ni Andres. By the way, nag-send ng picture sa akin si Megan. Look ate. Ani Chrissy. Ipinakita nito sa kanya ang mga larawan ni Megan at Darwin sa Japan. Inaasahan ni Isabella na kahit paano ay kikirot ang puso niya. Subalit walang dumating na sakit. Habang nakatingin sa larawan ng mag-asawa, napagtanto niyang wala na siyang nararamdaman pang pagmamahal para sa dating nobyo. Nang mga sandaling yun ay sigurado siya na si Andres na ang lalaking mahal niya. They look good together. Komento niya na bukal sa puso. Ang ganda sa Japan, no? Kayo ate, saan niyo balak mag-honeymoon ni Kuya Andres? Hindi pa namin napag-usapan yan. Napangiti siya nang maalala ang lalaki. Kahapon ay umalis ang binata para sa flight nito pa Qatar. Isang araw pa lang niya itong hindi nakikita ay namimiss na niya ito. Pero kahit saan siguro, basta magkasama kami. Namilipit sa kilig ang kapatid. Sweet naman, ate. Alam mo, hindi kita nakitang ganyan kay Darwin. Kaya pala kasi hindi naman kayo ang para sa isa't isa. Napangiti lang siya. Wala pang isang buwan noong maganap ang kasal ng dating nobyo sa pinsan. Subalit pakiramdam niya ay matagal ng panahon ang lumipas mula ng araw na yon. Kinabukasan, maaga siyang umalis para sa medical mission na inorganisa ng ospital sa probinsya sa bayan ng Banawe, Ifugao. Habang nasa biyahe siya kasama ang mga kasamang healthcare professionals, ay tinawagan siya ni Andres. Kailan ang balik mo sa Manila, girlfriend? Tanong nito. Bukas ng gabi, 8 hours kasi ang biyahe pa Banawe. Hapon pa kami pabiyahe pabalik bukas. I'll be home tomorrow morning. Hindi kita makikita agad. Isang araw lang naman, Andres. Isang araw lang? But I miss you already, baby. Nagwala ang puso ni Isabella sa sinabi nito. Nang mga sandaling yon, sigurado siya na talagang mahal na niya si Andres. Tama nga ito. Bago dumating ang araw ng kasal nila ay magagawa niyang mahalin ang binata. Bilis mo naman ako, mamiss. Tudyo niya. Ganun talaga. Ikaw lang naman tong hindi nakakamiss sa akin eh. Tila may pagtatampong sagot nito. Miss din kita. Pag-amin niya. Talaga? Patingin nga kung paano mo ako mamiss. Natawa siya. Ewan ko sa'yo. Bye na nga. Matutulog muna ako sa biyahe. Sus, umiiwas ka lang eh. Kinikilig ka siguro, girlfriend. Hindi matutulog talaga ako. Ikaw din, magpahinga ka kaya. Mamaya na ang flight mo pa uwi. Natawa ito sa kabilang linya. Alright, bye babe. I will see you soon, okay? Nakangiti niyang ibinaba ang tawag. Ganado rin siyang magtrabaho pagdating nila sa bayan na seserbisyohan. Kinabukasan, 1:00 ng hapon nang matapos ang medical mission nila.
Nag-ayos si Isabela ng mga gamit nang marinig nila ang ingay ng papalapit na helicopter. Huminto yun sa isang malawak na kapatagan, ilang metro ang layo sa kinaroroonan niya at ng mga kasama. Tila may ibinaba ang helicopter bago ito lumipad ulit sa ere at umalis. Sinong ibinaba ng helicopter? Politiko ba? Osyoso na mga kasama niya. Nanlaki ang mga mata ni Isabela nang kalaunan ay matanawang pamilyar na lalaking naglalakad patungo sa kanya. Teka, doktora, hindi ba yan ang fiancé mo? Tanong sa kanya ng kasamang nurse. Inulan siya ng tukso mula sa mga kasama. Ibang klase naman yung fiancé mo, doktora. Talagang pinuntahan ka dito sakay ng helicopter? Bogang pag-ibig yan, no? Sana all. Nag-init ng husto ang mukha niya. Lalo pang nagwala ang puso niya nang makalapit si Andres. Hindi na niya napigilan ang sarili. Niyakap niya ang binata. Lalo itong naging hot sa paningin niya dahil sa mga effort na ginagawa nito para sa kanya. Wow, mukhang namiss nga ako ng babe ko ah. Malaki ang ngiting wika ni Andres nang pakawalan niya ito. You're here. Tila hindi pa rin makapaniwalang sambit niya. Yes, doktora. Totoo ako. Sagot ni Andres. Anong ginagawa mo dito? Pinuntahan ka. I told you, miss na kita eh. Inilahad nito sa kanya ang hawak nito na bulaklak. Buong pusong tinanggap niya yon. Pero kauuwi mo lang kanina. Hindi ka pa nakakapagpahinga. Mas gusto kong magpahinga kung nasan ka, babe. Nagwala ang puso niya sa kilig. Sana hinintay mo na lang ako. Pabalik na rin naman kami mamayang gabi eh. Hinawakan nito ang baywang niya. It's okay. Gusto kong kasama kita. Sasabay akong bumalik ng Manila sa'yo. Hindi ka kasya sa bus. Walang extra seat. Pabirang sagot niya. Walang problema. Kakandungin na lang kita. Natawa siya. Sinong naghatid sa'yo? Yung pinsan ko, si Apollo. Talagang inistorbo mo pa siya para lang ihatid ka dito? Hayaan mong lalaking yun. Marami yung utang sa akin. Sagot nito at bahagyang umuso. Wala bang welcome kiss galing sa fiancé ko? Hinawakan niya ang isang pisngi nito at hinalikan ito sa tungki ng ilong. Ang cute naman ng fiancé ko. Sa ilong nang hahalik. Di ba pwedeng sa lips? Mamaya na lang, may mga audiences tayo oh. Sa totoo lang ay doon lang niya naalala na may mga kasama siyang siguradong nanonood sa kanila. Okay babe, promise yan ah. Nakangising wika ni Andres at inakbayan siya. Ipinakilala niya ang binata sa mga kasamang naroroon. Sa sumunod na mga oras ay kasama nilang mamasyal ang binata sa naturang bayan. Pagkatapos nilang maghapunan ay bumiyahe sila pabalik ng Maynila. Magkatabi sila ni Andres sa bus at nakatulog siya sa balikat ng binata. Nang ibaba sila ng bus sa ospital ay nagpasundo na lang sila ni Andres sa kapatid niya. Bakit magkasama kayong dalawa, ate, kuya? Nagtatakang tanong ni Chrissy. Ito kasing si Andres, pinuntahan ako sa Banawe. Sagot niya. Wala eh. Di na kasi ako makapaghintay na makita ang ate mo, Chrissy. Ani Andres sa babae. Ngumisi ang kapatid mula sa driver's seat. Ganda naman ng ate ko, haba ng hair. Maganda talaga. Pinakamaganda sa lahat. Nakangising sagot ni Andres. Kinikilig man ay pasimpleng kinurot ni Isabela si Andres sa tagiliran. Hinuli naman ito ang kamay niya at hinalikan. Sa huli ay natunaw na lang ang puso niya. Magpahinga ka, okay? Wika niya sa nobyo nang makarating sila sa condo building nito. Bukod sa wala pa itong maayos na pahinga, alam niyang napagod dito sa biyahe nila. Ikaw din, babe. You take a good rest. Hinalikan siya ng binata sa noo bago ito bumaba ng sasakyan. Ang sweet ni Kuya Andres, ate. Komento ni Chrissy nang silang dalawa na lang ang maiwan sa kotse nito. Ngayon lang kita nakitang ganyan kasaya. Ngumiti siya. Habang lumilipas ang mga araw ay lalong lumalalim ang nararamdaman niya kay Andres. Masasabi niyang mas matindi ang pagmamahal niya sa binata kaysa sa naging damdamin niya sa dating nobyo. Nang ihatid siya ng kapatid sa kondo niya, sa halip na magpahinga ay naglinis muna siya. Pagkatapos ay nagpasya siyang magluto ng lunch na balak niyang dalhin kay Andres. 12:00 ng tanghali, nakarating siya sa condo building ng binata. Subalit paglabas ng elevator sa palapag nito ay natigilan siya. Natanaw niya si Andres sa labas ng kondo nito. May kausap na babae ang binata. Ang pinsan niyang si Megan. Nakauwi na pala si Megan galing sa honeymoon nila? Anya sa isip. Naistatwa siya nang makita niyang nayakap ni Andres si Megan
at yumakap pabalik ang pinsan niya sa binata. Tila may dumaklot sa puso niya nang haplos-haplusin ni Andres ang buhok ng pinsan. Bago pa bumagsak ang luha niya, bumalik na siya sa elevator. Triple ang naramdaman niyang sakit kaysa sa nadama niya noong daluhan niya ang kasal ni na Darwin at Megan. Hindi niya alam kung bakit lahat na lang ng mahal niyang lalaki ay kailangan mahalin din si Megan. Hindi ba pwedeng siya na lang? Pagbalik niya sa kanyang kondo ay iniyak niya ang sakit na nararamdaman. Tila pinipiga ang puso niya sa katotohanan na hanggang ngayon ay baka mahal pa rin ni Andres ang pinsan. Hindi niya alam kung ilang oras ang nakalipas nang tumunog ang doorbell. Inayos niya ang sarili sa pag-aakalang si Andres ang nasa labas. Subalit natigilan siya nang pagbukas niya ng pinto ay si Darwin ang tumambad sa kanya. "Darwin," bati niya sa lalaki. Magulo ang buhok ng lalaki. Nangingitim ang ilalim ng mga mata at halatang walang tulog. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Malungkot itong umiti. "Nag-away kami ni Megan, Bella. Umalis siya at hindi ko makontak. Alam kong hindi siya uuwi sa bahay nila dahil ayaw niyang mag-alala si Mama at Kuya Marvin. Sabi ni Chrissy, wala sa bahay niyo si Megan, kaya nagbakasakali ako na narito siya." Napamaang siya. Kaya ba nakita niya si Megan sa kondo ni Andres? "Wala si Megan dito, Darwin." "Baka alam mo kung saan siya nagpunta." Desperadong tanong ni Darwin. Lumunok siya. "Na kay Andres ata siya." "Andres?" Tumango siya. "Kung iniiwasan ka ni Megan, mas mabuting bigyan mo muna siya ng space, Darwin. Kilala ko ang pinsan ko. Kailangan mo munang pahupain ng emosyon niya bago mo siya makausap ng maayos. Ang mabuti pa pumasok ka muna. Igagawa kita ng kape. You don't look okay." Naawa siya habang nakatingin sa itsura nito. Pumasok ang lalaki sa unit niya. Agad naman niya itong iginawa ng kape. "Hindi naman sa nanghihimasok ako, Darwin. Pero ano bang pinag-awayan niyo ni Megan?" "Nakita namin sa airport kaninang madaling araw ang ex-boyfriend niya. Nilapitan niya si Megan at kinausap. Nagselos ako kaya nasuntok ko yung lalaki. Nag-away kami pagdating sa bahay. Nagalit si Megan at inakusahan ako na wala akong tiwala sa kanya." "Well, wala ka nga bang tiwala sa asawa mo?" "May tiwala ako sa asawa ko, pero wala akong tiwala sa mga lalaki sa paligid niya." Bumuntong hininga ito. "Alam kong mali ako. Hindi ko napigilan ang selos ko. Pero sadyang mahal na mahal ko lang talaga ang asawa ko. Takot na takot lang ako mawala siya." Napangiti si Isabela at walang bahid ng pait ang ngiting yon. "Mahal na mahal mo talaga ang pinsan ko, no? Hindi ka naman ganyan dati nung tayo pa." Lumunok si Darwin. "Minahal din naman kita nung tayo pa, Bella." Tumango siya, nakangiti. "I know, but our love was different. Tulad ng iba rin ng pagmamahal ko kay Andres. Huwag kang mag-alala, Darwin. Magkakaayos din kayo ni Megan. Pahupain mo lang muna ang emosyon niya bago mo kausapin." Tumango ito. "Salamat, Bella. Masaya ako na ikakasal ka na rin." Bahagyang napawi ang ngiti niya. Hindi niya alam kung gusto pa niyang ituloy ang kasal. Gayong nasaksihan niyang mahal pa ni Andres ang pinsan. Pagkatapos magkape ay nagpaalam na si Darwin. Inihatid niya ito palabas ng pinto ngunit tumunog muli ang doorbell. Sa pagkakataong yon, si Andres ang tumambad sa kanya pagbukas niya ng pinto. Mula sa pagkagulat ay nagsalubong ang kilay ng binata nang makita kung sino ang kasama niya. "Isabela, bakit magkasama kayo ni Darwin?" Inunahan siya ni Darwin na sumagot. "Nagpunta ako dito dahil hinahanap ko si Megan." "Sa akin nagpunta si Megan, pero inihatid ko na siya sa bahay ni Tita Menchie." Matalim na putol ni Andres sa lalaki. "You might want to leave and go to her." Tumango si Darwin at binalingan si Isabela. "Mauna na ako, Isabela. Salamat. Sa'yo rin, Andres." Pag-alis nito ay hawak ang kamay na dinala siya ni Andres sa loob ng unit niya. "Really? Pinapasok mo si Darwin dito sa unit mo? Na kayo lang dalawang nandito?" "Bakit hindi? Asawa siya ng pinsan ko at kailangan niya ng makakausap." Nagsalubong ang kilay nito. "Nakalimutan mo na bang ex-boyfriend mo siya at nagmo-move on ka pa lang sa kanya?" "Ikaw, nakalimutan mong nagmo-move on ka rin sa pinsan ko? Hindi mo na naisip na baka magselos ako kapag nalaman ko na niyakap mo siya, na naging sweet ka sa kanya kanina?" Natigilan ito. "Isabela, how did you know I was with her earlier?" Kinagat niyang ibabang labi. "Nagpunta ako kanina sa kondo mo. Nakita ko kayo ni Megan sa labas ng unit mo. Hindi na ako nagpakita kasi nagselos ako."
Nagselos ka? Mapait ang tinging ibinigay niya kay Andres. Oo, nagsiselos ako. Mahal na kita, Andres. Ikaw na ang nandito sa puso ko. Pero ikaw, malinaw na si Megan pa rin yata ang gusto mo. Masuyo nitong hinawakan ang magkabilang braso niya. Hey baby, Isabella, you're wrong. Napaawang ang mga labi niya. Umusbong ang pag-asa sa dibdib. Huwag mo sabihing ako na mahal mo, Andres. Ikaw lang naman talaga ang mahal ko. Noon hanggang ngayon, ikaw lang ang nandito sa puso ko. Kumunot ang noo niya. Andres, anong sinasabi mo? I have something to confess, Isabella. Nagsinungaling ako sa'yo. Ang totoo, wala talaga akong gusto kay Megan. Hindi ako nagkagusto sa kanya kailanman. Parang nakababatang kapatid lang ang turing ko sa kanya. Napaawang ang mga labi niya sa magkahalong pagkalito at gulat. Ha? Pero sinabi mo sa akin na may lihim kang pagtingin sa kanya. Pareho tayong sawi nung araw ng kasal niya. Kaya nga tayo nagkita sa bar, hindi ba? Umiling ito. Nagkita tayo dahil sinundan kita ng gabing yun. At hindi ko itinama ang maling akala mo para madamayan kita ng gabing yun. Para maalok kita na tayo nilang dalawang maging mag-boyfriend. Hindi nakapagsalita si Isabella sa revelasyon nito. Nagpatuloy naman ng lalaki. Ang totoo, ikaw lang ang babaeng gusto ko, Isabella. I've liked you since college. Pero hindi ko nagawang lapitan ka nun dahil boyfriend mo si Darwin. Nagpatuloy na lang nalihim ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit nung nasa Amerika ka at hindi na kita nakikita, ikaw pa rin ang gusto ko. Hindi ka nawala sa puso ko. Hindi ako kailanman nagkagusto pa sa ibang babae. Ikaw lang ang nag-iisang babaeng mahal ko. Totoo? Naluluhang sambit niya. Totoo, Isabella. Kaya hindi mo dapat pagselosan si Megan. Nakababatang kapatid lang ang turing ko sa kanya. Yung pagyakap ko sa kanya kanina, walang mali siya yun. Dinamayan ko lang siya as kuya and a friend. Natawa siya. Pagkatapos ay nanggigigil na kinurot niya ang binata. Nakakainis ka, Andres. Umiyak pa ako kanina sa matinding selos. Yun pala wala kang gusto kay Megan. Nakakainis kang lalaki ka. Malapit na nga ako mainis sa kanya dahil lahat na lang na minamahal ko napupunta sa kanya. I'm sorry, babe. Nagawa ko lang naman yun dahil mahal kita at gusto kong mapasakin ka. Hindi ko kayang makita na umiiyak ka dahil sa isang lalaki. Kung alam ko naman na kaya kong pasayahin ka, kaya kong ibigay sa'yo lahat, kaya kong mahalin ka ng buong buo at walang katapusan. Salamat ka, mahal na kita, Andres. Kumislap ang mga mata nito sa nagbabantang luha. Really? Wala ka nang nararamdaman kay Darwin? Wala. Ikaw na nandito sa puso ko. Ikaw na lang ang mahal ko. You made me fall in love with you hard and fast, Mr. Vallejo. At itong nararamdaman ko sa'yo ngayon, higit pa sa pagmamahal na ibinigay ko kay Darwin noon. Masuyong hinawakan nito ang pisngi niya. Thank you for falling for me, Isabella. Hindi ka magsisisi na minahal mo ko. I have loved you for 10 years now, and I will continue to love you until the day I die. Magiging masaya ka sa piling ko at ng pamilyang bubuuin natin. Pangako. Buong pusong umiti siya sa pinakamamahal. I love you, Andres. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa mo. Ako rin, babe. I can't wait to call you my wife. Masuyong sagot nito bago sinakop ang mga labi niya. Isang matamis na halik ang pinagsaluhan nila ni Andres. 5 linggo ang lumipas ay naganap ang pag-iisang dibdib ni na Andres at Isabella. Yun ang pinakamasayang araw sa buhay nilang dalawa. Si Marvin ang nagsilbing best man habang si Chrissy naman ang maid of honor. Naroon din ang buong pamilya ni Andres kabilang na ang pinsan nitong si Apollo kasama ang asawa nito at anak na si Sydney. Hindi rin nawala sa kasal ang mag-asawang Darwin at Megan na buntis na sa panganay na anak ng mga ito. 1 taon matapos ang pag-iisang dibdib ng mag-asawang Andres at Isabella ay ipinagkaloob sa kanila ang panganay na anak. Sa loob ng pagsasama nila bilang mag-asawa ay nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki na pinangalanan nilang Cairo at Austin. At habang pinagmamasdan ng mga anak nilang mahimbing na natutulog, napangiti siya at bumulong sa sarili. Minsan pala ang akala mong panimula lang ng paglimot, yun na pala ang simula ng totoong pag-ibig. Sa wakas, natagpuan din ni Isabella ang uri ng pagmamahal na hindi kailangang isigaw dahil sapat ng maramdaman sa araw-araw, sa mata, sa kilos, sa katahimikan.
She didn't end up with the same man she first loved. She ended up with the man who never stopped loving her. And in the quiet aftermath of every heartbreak, she realized, sometimes the greatest love stories doesn't begin with sparks, but with someone who simply stayed. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.